Okay, tayo po'y dadako sa ating gospel text. God's authoritative word is found in Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 8 and Ephesians chapter 1 verses 3 to 6 and John 15:16. And I shall read Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 8, and it says, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you. It was not because you were more numerous, but because the Lord loved you." Ephesians chapter 1 verses 3 to 6. "He chose us in Him before the foundation of the world. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ." John chapter 15:16, and it says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit." Tayo po'y dadako na sa ating mensahe na babahagi po sa atin ng ating Pastor Edison. Tayo po'y makakapo na. Medyo kakaiba tayo ngayon as what I mentioned last time. Now we're going to preempt our regular sermon series to give way sa napili nating theme para sa ating gagawing ARCAM activities. So for this month, we will be having Chosen and Called series. So this will be consist of 4 Fridays. Okay, it's about kung ano ba ang status natin sa harap ng Panginoong Jesucristo. So ang atangang naitalaga sa akin ay may pinamagatang the initiating love of God chosen by His grace. Okay? Sino po sa inyo ang may mga secret admirer? Meron pa ba kayong mga ganun? Or may moment pa ba kayong nasosurpresa? Nasosurpresa in a way that bigla ka lang nagugulantang. Sabi nga, why me? Ayun term kanina term ni Sis Grace na, why me? Bakit ako? So, kanina, kaya nung narinig ko yung sabi niya, bakit ako? Oh, why me? So, medyo hawig ako sa tema ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. So, ngayon, sabi nga natin, why me? Bakit ako? Anong nagawa ko? Bakit ako nakatanggap ng mensahe na from an unknown person na sinasabing, I like you, I love you, okay? In number, hindi mo kilala SMS Pero kung nasa contacts mo naman siya, alam mo, kilala mo. Pero mga unknown messages, minsan scammers, di ba? Marami yung scammers, gustong kupitin yung mga tinatabi natin dyan. So, magugulat ka na lang, especially minsan sa kumpanya. Bila ka na lang papatawag sa HR. Teka, anong nagawa ko? Why me? Ano ginawa ko? So, there's parang surprise and delight kung tawagin natin sa hospitality business, sa mundo ng hotel, being a hotelier, pero kami tinatawag na surprise and delight. How you're going to surprise and delight your guest para ang purpose doon is to have their loyalty sa brand. It's part of the marketing strategy and branding. Okay? So, yun sinasabi natin, surprise and delight. Pero mas nakakagulat dyan is yung hindi tayo ang nauna. Meron pa palang mas nauna sa atin. Okay? Kaya tayo na-surprise kasi gusto mo rin gawin pero may nauna gumawa sa'yo. Kaya nga may original sinasabi natin. So, lalong-lalo na patungkol dyan is yung pag-ibig. Pag-ibig na ang pag-uusapan natin. So, ganyan din ang ating mabuting Diyos. Okay? Bago pa natin maisip na hanapin siya or i-text natin siya, bago pa natin sabihin, Lord, I need you, Lord, gusto kita, sinabi niya na,
iniibig kita. So, God loves us first. Okay? So, ang sermon natin ngayon ay tungkol sa initiating love of God chosen by His grace. Ang pag-ibig ng Diyos ang nauna, hindi ang pag-ibig natin. At dahil nauna siya, ito ang naging basihan. Okay? At hindi basihan ang ating performance. Hindi yung ginagawa natin lahat para sa kanya in performance level. Kumbaga sa pagiging actor or actresses, kailangan lagi kayo nasa performance level, di ba? Pag humarap ka sa stage, humarap ka sa camera, give your best shot. Dapat yung performance mo talagang kaakit-akit, kaganda-ganda para sa paningin ng iba. Okay? So, sa pagdating naman sa pag-ibig ng Diyos na pinagkakaloob niya sa atin at ang ginagawa naman natin bilang sukli sa kanyang pagmamahal, so dapat performance level din. Okay? At magagawa natin yun dahil binigyan tayo ng grasya ng Panginoon. Ito ay isang biyaya. At yan ang basihan na sinasabi natin, who we are in Christ. Sino nga ba tayo sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo? So the main idea is God's love for His people is not based on anything worthy in them, but flows entirely from His sovereign, gracious choice and grace. God initiates relationship, calling and redeeming us according to His purpose and delight, not based on our performance. Tayo mukot manalangin. O Diyos, Ama naming banal, salamat muli, Ama, sa umagang ito na muli nyo kami idinako sa iyong bahay panambahan po upang ikay muli po rin at sambahin sa Spirit at katotohanan, Panginoon. Salamat muli, Lord, for guiding us and being in the midst of this fellowship, in being in the midst of this sermon, Panginoon. Pangunahin niyo po muli kami, buksan niyo ang aming puso't isipan so that we can comprehend more your words, Panginoon, at lalo namin itong isa pamuhay, Panginoon. Muli, Lord, nawa, ikubli niyo ako muli sa inyong likuran at tanging salita niyo lamang ang mamutawi sa aking mga bibig, sa aking puso't isipan. It's in Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. At itong verse na po yan ang ating verse theme for our ARCAM this leadership this year. So, ano nga pong sabi dyan sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10? And coming to Him as a living stone which has been rejected by people, but is choice and precious in the sight of God. You also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture, Behold, I am laying in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and the one who believes in Him will not be put to shame. This precious value then is for you who believe, but for unbelievers, a stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. For they stumbled because they are disobedient to the world, and to this they were also appointed. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Kung observant kayo, every Friday na lang ng ating pakikinig in the sermon, lagi nating napapakinggan ang salitang light. Diba? Always sinasabi natin sa mga naging pakikinig natin ng mga sermon is, we are in the darkness.
Now, God wants us to see the light. So, paano natin ngayon malalaman sa verse na to, ang ilaw na yan? Pero, pakikita natin sa verse na to, meron dalawang kinds of person. Yung una, those who reject the cornerstone, yung mga disobedient sa Panginoon or disobedient sa salita ng Panginoon, they are not the one, okay, na sinasabi na pinili. Their condition, ang sabi, they stumble and fall. God's word is clear. Apart from Christ, we are separated from God and those who reject Christ. So, pinapakita dito, kung walang Kristo sa iyong puso, ikaw ay, you're part of this group who rejected the cornerstone. And contrary to it, the other kind are the ones who come to Him, are chosen, are loved, and called out of darkness. Ano kanilang identity? A chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Yun na lang God's special possession. Kung meron tayong sinasafekeep na isang bagay, bakit? Kasi paborito natin yan Gusto ko tong itabi. Gusto ko tong isave. So at least sa mga magiging apo ko, makikita pa nila to. Parang gano'n, di ba? May mga bagay sa ating buhay na sinisafekeep natin. Para kung sabi nila walang forever, pero sa atin may forever to. Kailangan makita ito ng mga the next generation. Ganon na lang ang pag-iingat na binibigay natin. Ganon din ang pag-iingat na binibigay sa atin ng Panginoon. Kinaiingat-ingatan niya tayo. Kasi tayo ay kanyang chosen people. So, God's special possession and those who come to Christ. Take note, those who come to Christ. Now, here is the question. Paano tayo napunta sa pangalawang uri ng tao? How do we become the chosen people? How do you become a people belonging to God? Yan is nakapaloob sa ating mensahe for today. So here is the stunning truth. We did not start this. Mga bagay na to, hindi tayo ang nauna. We did not initiate the first move. We did not love Him first. Sabi nga sa ating verse kanina, sa Deuteronomy, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you. It was not because you were more numerous, but because the Lord loved you. So, minahal tayo ng Panginoon. Pinili niya tayong mahalin. So, hindi natin sinasabi na, una kong minahal ang Panginoon Diyos. Una ako lumapit sa Diyos. Kasi tinawag niya ako Kaya lumapit ako. Tumugon ako sa panawagan ng Panginoon. May mga ganong insinuation ng tao, di ba? Ako ang unang lumapit sa Diyos. So, ang konteksto ng passage ito sa Deuteronomy, Moses is reminding Israel of their identity as God's elect nation. So, yun yung context ng verse na yan. It was set apart from all others not because of their greatness, but solely because of God's love and faithfulness to His promise. Dahil may nakapaloob na pangako ang Diyos para sa kanyang hinirang na bansa, ang Israel, kaya pinapakita niya, ganun na lang, sabi ko, isang bagay na katangi-tangi sa iyo, ganun na lang ang pagmamahal na ibinibigay mo. Pag-iingat na binibigay mo. Sa ating pag-aaral, being in the reformed state, ang usaping ito election is unconditional. Why election? Election because from the word, you have been chosen by God. So may election. May pinili ang Diyos. God's choice is not based on foreseen merit. Hindi porket magaling tayo or magaling tayo sa trabaho or meron tayong potensyal na nakikita ang Diyos para sa atin, para sa kanyang ministry dito sa mundo.
Hindi ganon. But it is rooted in His sovereign will and love. Ano ang basihan? Dahil mahal kayo ng Panginoon. Yun ang basihan. Period. No if, no buts, no questions about it. Ang pag-ibig niya ang dahilan, hindi ang katangian natin. Okay? Because of God's love and not our meritorious act. He chose us in Him before the foundation of the world. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Ano pong ibig sabihin dyan? As sinasabi, Paul blesses God for every spiritual blessing, emphasizing that believers were chosen in Christ before creation itself. So yung konteksto dito ni Paul is sa lahat ng bagay is ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Okay? Lalong-lalo na yung mga spiritual blessings na natatanggap niya para sa ikalalago ng ating spiritual na pangangatawan. So, yun ang pinaka-konteksto ng Ephesians chapter 1 verse 3 to 6. So, bago pa man nagsimula ang mundo, may listahan na ang Diyos. Okay? Parang tayo, pag tayo nagpunta sa grocerya, may listahan na rin tayo para alam natin kung ano yung rekado na bibili natin. So, ganun din. Bago pa man nilikha ang mundo, may listahan ng Diyos at ang pangalan natin or pangalan mo ay nandoon na dahil sa kanyang kalooban. Yung pag-aaral natin ng God's will, di ba? Anong kind of will ng Panginoon ito? Is it decretive will or preceptive will? So, hindi sa iyong kahusayan. Okay? Ito ang tawag na ano? Predestination. Naka-predestined ka na. Or tayo. Na, ika nga sabi, natuldo ka na ang buhay natin. Alam na ng Diyos ang mangyayari natin. What will be our ending dito sa mundo. Ito ang pagtakda at ito ang seguridad natin sa mundo. God's choice or predestination is eternal. It is rooted in His love and purpose, not our initiative or worth. Adoption is a gracious act, not a reward. So yung pag-adopt sa atin ng Panginoon is hindi dahil magaling tayo, mabuti tayo, sumusunod tayo sa kanyang kagustuhan. No. Ito ay kanyang reward para sa atin. It is His gracious act. Hindi ito dahil nakita niya sa future na magiging mabuti ka, magiging pastor ka, magiging theologian ka. No. Hindi na una ang pagpili niya. Okay? You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. So, kanino niya sinabi ang talatang yan? Sa kanyang mga disipulo. Jesus tells the disciples that their relationship with Him did not begin with their seeking Him, but with His sovereign call and appointment. Ganun naman, di ba? Nakita natin yung naging storya ng mga disipulo ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang pumili. Hindi niya tinignan ang estado ng pamumuhay o ang estado ng tao na kanyang pinili. Kaya iba-iba ang antas ng disipulo ng Panginoong Jesus. Wala siyang, kung meron man siyang standard sa kanya na yun kung bakit niya pinili yung mga yun. Pero in human perspective, so, hindi natin mako-comprehend bakit siya ang pinili ng Diyos, fisherman lang siya. Siya ang pinili, bakit carpenter lang siya? Tapos they're spreading the word of God. Anong, meron sila na nakapag-aral ba sila? Nakapag-aral ba sila ng theology or what? No. Kaya,
Pag sinasabi natin lahat tayo is pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Dito diretso ang Panginoong Hesus na wala lang paligoy-ligoy. Ikaw sama ka sa akin, ikaw sama ka sa akin. Diretso. Wala nang kida-kida. Okay? So, ang ministry natin, ang pag-ibig natin sa Kanya, lahat yan ay resulta ng pagpili niya sa atin. Kuha nyo? Lahat yan ay resulta ng pagpili niya sa atin. Salvation and fruitfulness originate in Christ, choosing, not in human initiative or decision. Re-reiterate sa passage na to or sa pin na ito is about human initiative and decision na walang bearing. Dahil sa ating mga kasalanan, we are spiritually dead. Kapag tayo ay we are spiritually dead, ano ang estado natin? We are depraved. A dead person cannot send message, okay? Cannot move, cannot seek God first. Ephesians chapter 2 verse 1. And that is our total depravity. Dahil patay nga tayo, wala tayong kakayanang gumawa ng una or tayo ang nangunguna na gumawa sa isang bagay. So therefore, if anyone comes to Christ, yung nabanggit natin kanina sa pasimula, okay? It is because God moved first. He chose us with no conditions, not because of foreseen faith, works, or goodness, but solely because of His own will and grace. Grasya. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Pagkalooban tayo ng grasya, and that is the unconditional election. Bagamat tayo mga hindi katangi-tangi, pero binigyan tayo nauna ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya naman tayo, being the byproduct of His love, nakalalapit tayo sa Kanya. Nagkaroon na tayo ng direct access sa Kanya. Yun na lang ay isang grasya mula sa Kanya. Not everyone is having direct access to God. Diba? And grace is not just an offer. It is powerful. Ito yung gumigising sa ating mga tulog na puso or patay na puso, binubuksan ng ating mga mata, and draws us to Christ. And this is sa ating pag-aaral, this is the sovereign grace of God. Biyaya ng Panginoon sa atin. Para tayo ay makagalaw. Para tayo ay tumalima sa kanyang mga ipinaggagawa, ipinag-uutos. Okay? So ngayon, ano nga ba tayo kay Kristo? Ano ang estado natin? Ngayon, binigyan kanya ng biyaya para makagalaw. Binigyan kanya ng biyaya para makalapit ka sa Kanya. Ano ka ngayon kay Kristo? Ano ngayon ang papel mo kay Kristo? Anong dapat ang gawin mo kasi may Kristo na sa puso mo? Because God's love and choice came first, our identity is completely changed. Balikan natin yung verse natin sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 10. Ano mga nabanggit doon? Not rejected, but chosen and cherished. Okay? Sa verse 4 and 6. Your standing before God is chosen and loved. Yun ang katayuan natin. Pinili tayo ng Diyos. Sa passage natin, ha? Pinili tayo ng Diyos at minahal niya tayo ng una. So, hindi tayo ang lumapit sa Kanyang una. Hindi tayo una nagmahal sa Kanya. Kasi hindi natin siya kilala. Nakilala na natin siya noong nagpakilala siya sa atin, minahal niya tayo, at pinagkalooban ng grasya. Not just a stone. Hindi ka lang isang bato. Hindi ka lang isang semento. Hindi lang puso mo bato. Pusong bato, nakasabi nga sa kanta. Hindi ganun. You are a living stone. Buhay na bato. Tayo ay mga buhay na bato. Sa verse 4. You are connected to Christ.
the living stone. Bakit? Because we share Christ's resurrection. Kaya tayo tinatawag na we are the living stone. Ang pangatlo, we are not an ordinary house, but a spiritual house. Okay? Ano yung house na binabanggit dyan? Sabi nga, you are part of God's temple. Ano yung God's temple? Yung pagkatao natin, yung being natin. Okay? Yan sinasabing God's temple. Sabi nga nila, huwag mong dudungisan ang templo ng Panginoon. Pag sinabing ganoon is, ibig sabihin is, yung katawan natin. Yan ang templo. Yan dyan namamahay, sinasabi natin na, dyan namamahay ang banal na spirito. Sa mga hindi pa Kristiyano, ganun din ang kanilang pag-iisip. Kaya sabi nila na excuse lang sa may tattoo na, sabi nga, huwag mong dudumihan ang iyong katawan. Yun ang mga naririnig natin before na huwag ka magpatato, bawal kasi yan, dinudumihan mo yung templo ng Panginoon. So, may mga ganong insinuation before. Na kung hindi mo titignan mabuti, na anong kahulugan nun is, hindi mo maintindihan. You have to dig deep more. Okay? You are part of God's temple. God Himself lives in you and among His chosen people. Kaya nga, pinapagtibay natin ang templo ng Panginoon, ang ating katawan, sa paanong pamamaraan, sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Doon tumitibay ang templo ng Panginoon na nasa atin. We are not disqualified. Hindi tayo na disqualified ng Panginoon. But a royal priest. Verse 5 and 9. Minsan, noon tayo ay malayo sa Kanya. We are far, very far from God. Gaya na sa banggit ko kanina, because God has given us the grace, nagkaroon na tayo ng direct access. Napalapit na tayo sa Kanya. Okay? Kaya sinatawag na tayong royal priest. Once far off, now you have direct access to God. Yun na yun. Wala ka ng barrier, wala nang wall in between God and you. Binigyan ka na ng direct access. Pasok ka, anak ko. You carry His glory and proclaim His word to the world. Okay? Last, we are not a people without God, but God's own people. Tayo ay mga alagad or tayo ang mga pinili ng Diyos. Kumbaga, wala pang Kristo dati sa buhay natin, pero ngayong may Kristo na sa buhay natin, ito na yung estado natin. Who we are in Christ. Ganon ipinakita ng Panginoon yung kanyang kabutihan. Kung titignan mo yung nabanggit kanina, because of His unconditional love. Bakit niya pinagkaloob sa atin yun? Tinanggal niya lahat ng mga restrictions, ang barriers para makalapit tayo directly sa Kanya. Biniyayaan niya tayo para tayo mabuhay, binigyan niya tayo ng direct access, at pinili niya tayo maging katangi-tangi para sa Kanya. So this identity is not performance-based. May naiambag ba ang tao dito? Wala. Dahil lahat yun ay grasya ng Panginoon. It is grace-based. We did not earn it. It was all given to us by God. Lahat yun biyaya sa atin ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin. So, ngayon may Kristo na sa puso natin. Ano ang magiging application nito? Paano natin ngayon ito may sasapamuhay? What does this mean for us today? Ngayon, alam na natin, may Kristo na sa puso natin. Ano ngayon ang dapat mong gawin sa ngayon? Okay? Diyan, matatanggap na natin, masasabi natin na meron tayong freedom
from performance. Okay. It is exhausting to live trying to prove yourself. Tama o mali? Sa trabaho na lang natin, we put certain standard sa atin. Why? Because alam natin merong assessment sa atin every end of the year. Dahil ito ang magiging basehan ng management kung ano ang naging performance mo. KPI, meron yan, di ba? Kung pangit ang naging performance mo, anong merit ang ibibigay sa iyo? So, gano'n na lang yung pagpupursige natin na masustain natin ang magandang imahe sa kumpanya. Pero did we ever think na are we sustaining the same in the eyes of God? Meron siyang set standard eh. Like us, like human. Like at work. May mga standard binigay sa atin. Sundin mo to para mag-increase ang sahod mo the following year. Eh sabi ng Diyos, sundin mo to para dahil yun ang kagustuhan ng Diyos. To glorify Him. Eh ang kaso, pagdating sa atin, mas matimbang ang sa mundo kaysa sa kagustuhan ng Diyos. It's a reality. Okay? It's real fact. So, I must be good enough for God to love me. Yun ang tanong natin, di ba? Or I must be consistent so He won't reject me. Eh kung hindi ka naging consistent sa trabaho mo, baka na-reject ka na rin ng kumpanya. Eh ang Panginoon, kahit ganun tayo, hindi naman kasama o nagkakasala, nireject ka ba niya? Hindi. Kasi katangi-tangi tayo sa Panginoon. Minahal niya tayo. Kaya sabi nga, mahirap maging Kristiyano. Kasi sabi nila, pag Kristiyano ka, binubugbog ka na ng pagsubok. Yung sinasabi natin. And ang pagiging Kristiyano, it's hindi to have a liberty sa lahat ng bagay. No? Walang sinabi ang Diyos na ganun. Sabi nga, sa mga ganyang bagay, sabi, tumigil ka. Assess everything. Kapag ikay nahihirapan, inconsistent ka na, hindi ka na makakomply, stop. Assess everything. Assess yourself. Compare your work and compare your work to God. Assess everything. Stop. Ano na ang ginagawa ko? Kasi kung hindi ka hihinto at magpapatuloy ka, kumbaga yung tuwid na linya is lumiliko ka na, nadideviate ka na. Kala mo diretso ka pa rin. Pero dahil sa kapaguran mo, kakapursige na masustain yung image mo, mali na pala yung napupuntahan mo. Ganun na nangyayari sa atin. We think that we are in the straight line, but no. Lumiliko na pala tayo, kahit ang kotse, ganun. Bitawan mo ang kotse, unti-unting, gumigilid, kumakaliwa, kumakanan. Kasi wala kang hawak sa manibela. Kung wala kang hawak o pinangahawakan, hindi ka makakatakbo ng diretso. Pag sinabing gano'n na tumigil tayo, we simply look at the cross. Ano ba yung purpose ng cross na yun? Bakit ibinigay ng Ama ang buhay ng anak? Para kanino? Anong purpose? His love came first. Hindi niya tayo unang pinili. Una niya na tayong pinili. Okay? Therefore, ang ating worship, ang ating service, your obedience, these are not to secure our standing in Christ. They are our response to a standing already secured by grace.
Hindi yun na tumatayo tayo, umaattend tayo every Friday, nagbibigay tayo ng praises and worship. Hindi pala yun. Ito yung response natin dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Because already secured ang kaligtasan natin sa Kanya dahil sa grasya. So ang pangalawa, meron na tayong security because God has chosen us. The certainty of our salvation or ating kaligtasan does not depend on the strength of our faith. So, ang faith hindi sinusukat. Kung ganun ka faithful ka sa Panginoon, no. But on the strength of the one who initiated our faith. Yun, sinasabi natin. God Himself. Ang faith natin is as well is a byproduct. Dahil nga, uli, sa unang pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. Lagi nandun. Doon pa rin tayo binabalik ng usapin natin. Sovereignty ng Panginoon, binigay niya tayo ng pagmamahal. Nasa sovereignty pa rin niya. Sabi nga ng Panginoong Hesus, My Father has given them to me and no one is able to snatch them out of the Father's hand. John 10:29. So, hawak-hawak ka na ng Diyos. Diyos yan. Diyos ang may hawak sa iyo. Anong dapat mong ipangamba? Meron ka ba dapat ipangamba sa buhay? Kaya sabi ni Brad Glenn kanina sa offering prayer, kung ang ibon bibigyan ng Panginoon ng pagkain araw-araw at hindi nag-iisip na magutom, how much more tayo, hawak na tayo ng Panginoon. You are held in the grip of grace, tayo ay ligtas. You cannot be lost. His choice does not change. We have an immutable God. Hindi pa bago-bago ang Diyos na hawakan kita ngayon, ay sandali, hawakan ko to, lagay mo na kita dito sa kabila. Hindi. Hawak ka na niya forever. Humility and confidence. So, this is humbling. We have nothing to boast except Christ. Yet, it is also gives us unshakable confidence. You are not an accident. You were chosen by the King of the universe to be His child, His dwelling place, and His representative. So sa ating bisita ngayon, aksidente ba na naririto siya ngayon? Hindi. Di ba? Dinala siya sa atin ng ating Diyos. Para ano? Para mabahagian natin ang pagmamahal na galing kay Kristo. Mapakinig niya ang salita ng Diyos. Even you stumble, even when you are weak, your identity in Him is secured. Nakataga na sa bato. Secured ka na. Sabi nga, come to Him as part of our conclusion. Come to Him because He first chose you. So, kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil ano? Tandaan natin, dahil sa grasyang ipinagkaloob niya, tinanggal niya ang mga barriers, ginawa niya tayong katangi-tangi, kaya tayo ay nakakalapit sa ating Diyos. So, in 1 Peter chapter 2 verse 4 sabi, come to Him. Why should you come? Bakit mo kailangan lumapit sa Diyos? Guilty ka ba? Is it your duty? Is it an obligation? Ha? Hindi. You come because you are invited by God who loved you first and chose you by grace. Kasi kahit sabi mo may guilt feelings ka, sa tingin mo obligasyon mo lumapit sa Diyos, do you think kaya mong lumapit? Eh di ba nga sabi natin, we are totally depraved. Patay tayo eh. So,
hindi tayo makakalapit ng ganun-ganun na lang sa Diyos. So, patuloy na sinasabi natin na binibigyan tayo ng pagmamahal at grasya ng Panginoon para magkaroon tayo ng direct access sa Kanya. If you are confident sa iyong mga gawa at spiritual resume, ilatag mo yan. That is not the basis. Okay? And the basis is grace. Church, we are people who live in the stunning reality. We call Him Father because He first called us mine. So, tinatawag natin siyang Ama kasi tinawag niya muna tayong anak. So, bilang pagtatapos, saan bahagi ng iyong buhay saan bahagi ng iyong buhay ka pinaka nakakaramdam ng pressure na patunayan ang iyong sarili? Okay? At paano magbabago ang iyong pananaw kung tunay kang naniniwalang hinirang at minamahal ka ng Diyos, batay hindi sa iyong performance kundi sa Kanyang biyaya? Nagets nyo? Saan bahagi ng iyong buhay ka pinaka nakakaramdam ng pressure na patunayan sa iyong sarili at paano magbabago ang iyong pananaw kung tunay ka ngang naniniwalang hinirang at minamahal ka ng Diyos, patay hindi sa iyong performance kung hindi sa Kanyang biyaya. So mga kapatid, ang doktrinang ito ay hindi lamang theological idea. Ito ay nagbabago kung paano tayo magtrabaho, umibig, maglingkod, magkamali, at mamuhay araw-araw. Soli Deo Gloria. Tayo mukot manalangin. O Diyos, Ama naming banal, maraming salamat muli, Ama, sa pagkakaloob sa amin ng mensaheng ito na nagbibigay patunay, Panginoon, na pinagkakalooban niyo kami ng grasya at ikaw lahat ang nauna, Panginoon. You are the first one to call us. You're the first one who loved us. And you're the first one. And because of your grace, kaya kami nagkakaroon ng direct access sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa inyong kabutihan ito at patuloy na gumagalaw kayo sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.